nyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sungli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat At walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na Pinaiilan, hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. iakalay ko ang aking buhay ng Buong katapatan. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-18 sa buwang kasalukuyan. Sa taong kasalukuyan, ito po ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Magkakasama-sama po tayo muli isang oras. Dito po sa palatuntunan lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Eastern Police District. Maganda tanghali sa direktor ng Eastern Police District,
Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta, at ang the author, the man behind the LBKM, CDD-SEPD Police Colonel Ben Liner Capili. Siyempre, ngayong araw na ito ay napakapalad po natin, ano? Muli na naman tayong mag-aaral, no? Mag-aaral tayo, madadagdagan ang ating kaalaman. Kaugnay po ito sa isang unit ng Philippine National Police na kung saan po sila ang responsable, no? Sa ika nga, napakaraming yung tinatawag nating mga forensic experts. Limang minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Ang programang ito ay handag sa atin ng Load Them Up Transport Incorporated, owned and operated by Mr. and Mrs. Romeo and Ida Esguerra, with office address at Block 5, Lot 3, Doña Onofre Village, Barangay Banay-Banay, Cabuyao, Laguna. South Top Pick and Serve North Top Hauling Services Company, owned and operated by Mr. Richmond Paras, with office address at 1193 Luwazan, Luzon, San Jose del Monte, Bulacan. At ng Sonar at ng JB Start Gaming Company. Siyempre, baka akala ng lahat may nakakalimutan ako. Pag nakahuli na naman ako ng isang bungis-ngis na maganda, ang gandang ngingiti ng aking co-anchor, lalagpasan ko muna yung nasa tabi ko, no? Magandang tanghali sa iyo, partner. Magandang tanghali rin kila Attorney Eric Valero, no? Gayon din kay partner, sandali bago pala kita pabatiin dahil alam ko, no, maraming salamat muna sa mga doktor po, no? Lalo na sa director ng health service. At syempre yung ating mga doktor, no? Si Police Lieutenant Colonel Richard Viernes, si Doc Viernes. Si Doc Hana ng EPD Medical at si Doc Dot Baltazar ng Dental diyan po sa Camp Crame Health Service, Philippine National Police General Hospital. At yung maganda pong nasa tabi ko, may kamukhang artista ito. Doktor, puro doktor na nasa tabi ko. Pero laktawan muna natin. Pupuntahan natin yung aking partner na Charming. Okay. Once again, binabati po natin ang ama ng pambansang pulisya na walang iba kundi si Police General Benjamin Acorda Jr., sir. Sa ating NCRPO Regional Director, Police Major General Jose Mencio Nartates Jr., sir. At sa kay ating District Director ng Eastern Police District, walang iba kundi si Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. Sir, happy viewing po and listening. Ganon din po ang ating command group ng Eastern Police District, sina Police Colonel Oscar Hasildo ng ating DDDA, Police Colonel Jesse Tamayao ng DDDO. At of course ang ating CDDS, walang iba kundi si Police Colonel Ben Liner Capili. Sir, Okay, we have 8 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Load Them Up Transport Incorporated, ng South Top Pick and Serve North Top Hauling Services Company, ng Sonar at ng JB Start Gaming Company. Okay, this time atin pong ihahatid ang ilang mga sariwang balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District, mula po sa ating EPD-PNN reporters, mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Pangalawang yugto ng 2023 Convergence of Council of Interfaith Leaders and Life Coaches isinagawa sa patuloy na pagpapalakas at pagpapalawig ng ugnayan sa pagitan ng kapulisan, simbahan at pamayanan. Ang Eastern Police District sa pangangasiwa ng Office of District Community Affairs and Development Division ay nagsagawa ng pangalawang yugto ng 2023 Convergence of Council of Interfaith Leaders and Life Coaches. Ang nasabing kaganapan ay pinasinayaan ng District Director ng EPD na si Police Brigadier General Wilson C. Asueta.
na dinaluhan ng mga miyembro ng EPD Command Group, district staff, pamamarisan station commanders, DMFB officers at mga Council of Interfaith Leaders and Life Coaches ng buong Eastern Police District. Ang pinakatampok na parte ng programa ay ang pagbibigay parangal at rekognasyon sa mga natatanging interfaith leaders and life coaches dahil sa walang sawa at buong suporta na kanilang binibigay sa mga magagandang programa ng PNP na siyang nagsilbing susi sa bawat tagumpay at magiging tagumpay ng mga programa at adhikain ng EPD. Layunin na aktibidad na ito na mas lalo pang mapagtibay ang ugnayan ng mga kapulisan, simbahan at pamayanan at bahagi dito ay ang pagpapaiting ng internal cleansing program sa buong bahanay ng kapulisan ng EPD. Batay na din sa implementasyon ng 5 focus agenda ng Chief PNP. Samantala, Second EPD Taekwondo Sambreak Clinic Program 2023 opisyal nang binuksan. Bagamat tapos na ang summer at nagsisimula pa lamang ang bakasyon para sa mga estudyanteng kabataan upang makibahagi sa mga sports activity tulad na lamang ng pang self-defense. Dahil dito, formal na binuksan ang Second Taekwondo Sam Break Clinic Program 2023 ng EPD, kung saan ito ay ginanap sa EPD District Headquarters at gaganapin tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito'y dinaluhan at sinuportahan ng District Director ng EPD na si Police Brigadier General Wilson C. Asweta sa pangangasiwa ng District Training Section sa ilalim ng District Personnel and Record Management Division ng EPD sa pamumuno ni Police Colonel Alex A. De La Serna at dinaluhan ng mga kabataang dependents ng mga EPD police personnel. Ito'y kaugnay sa 5 focus agenda ng Chief PNP na community engagement at personal moral and development at BIDA program ng SILG na sumusulong sa kampanya laban sa iligal na droga, terorismo at kriminalidad. At yan ang mga naging aktibidad sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny Midolor. Wala. Wala. Meron pa siya. Okay, maraming salamat sa ating EPD-PNN Police Reporter kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Abala si si Patrolwoman Mel Loquias. We have 13 minutes after 12 o'clock. Bago natin ihatid ang ABP ng PNP ng forensic unit ng Eastern Police District. Hello sa EPD forensic unit. Everyone there is watching. Kay Ma'am Kat Kapili, kay Rolly, and thank you sa aking pilot na kay Corporal Robin Barameda. Ganyan din sa naging pilot natin last week, si yung dalawa, si Lisera and the other one is, ayun, nakalimutan ko. Si DDS is watching, the action man is watching. So this time, we're going to play ang ABP ng Forensic Unit ng Eastern Police District. National Police Forensic Group under the strong leadership of Police Brigadier General Constancio Tichinayag Jr., Director, Forensic Group, Regional Forensic Unit, NCR. Eastern Police District Forensic Unit, Police Lieutenant Colonel Marian S. Abdane, Chief EPDFU. Services offered: medical legal examination, chemistry laboratory examination, ballistic examination, fingerprint examination,
forensic photography, question document examination, polygraph examination, physical identification examination, scene of the crime operation. To ensure an effective and efficient delivery of forensic services, EPD Forensic Unit is in line with the Chief PNP Police General Benjamin C. Acorda Jr.'s 5-focus agenda. Personnel morale and welfare, specialized course, mandatory schooling, seminars and squad weekly interactive meeting. Eastern Police District Forensic Unit was awarded the Best District Forensic Unit Community Engagement Feeding Program, Food Packs Distribution, Bloodletting Drive, Bida Bayanihan ng Mamamayan Fun Run and Serbisyo Caravan, Women's Month 2023. Bike Parada in celebration of National Dental Health Month. Cleanup Drive. Tree planting activity. EPDFU Good Deeds. Medical and Dental Mission. Adopt a School Program. Seminars and lectures on crime scene awareness, lectures on violence against women and integrity enhancement, PNP internal cleansing, monthly inspection for OTSIC, police information continuous education, information and communication technology development, aggressive and honest law enforcement operation. Eastern Police District Forensic Unit is a premier forensic laboratory serving the eastern part of Metro Manila, particularly the cities of Pasig, Marikina, San Juan, and Mandaluyong. EPDFU is currently under the helm of Police Lieutenant Colonel Marian Sumayop Ebdane, MD, District Chief. EPDFU has evolved tremendously in terms of resources. The office is complemented by sophisticated laboratory equipment acquired by Forensic Group and donation from stakeholders. Noteworthy to mention are the 4 satellite offices under the One Sakal, One City program of the PNP. At present, Marikina, Pasig, and San Juan City satellite offices are already activated and operational. Okay, inyo pong napanood ang AVP ng Eastern Police District Forensic Group, Forensic Unit. We have 19 minutes after 12 o'clock. Napaka-humble po, no, ng chief ng District Forensic Unit, no. Walang binigay sa aking intro. She is a Doctor of Medicine, Medical Legal Officer, District Chief, Eastern Police District Forensic Unit. Charming. Very charming. Isasabay ko nang ipakilala, no? Bago ko ibigay si Lieutenant Colonel, ay isasabay ko nang ipakilala yung kanyang Chief Operations also, no? We have with us the Chief Operations ng Chief Operations Section ng EPD Forensic Unit, Ballistic Examiner. Kaya sabi ko kanina, partner, ang dami nating matututunan, ano?
Pati yung kadalasan tanong ng taong bayan. Ilang oras ba bago dumating ang Soko? With us is the charming and beautiful, sabi niya, tawagin na lang siyang doktora. Police Lieutenant Colonel Marian Evdane, Doctor, by profession, Chief Eastern Forensic Unit ng Eastern Police District. Magandang tanghali sa inyo, Doktora. Good afternoon. Good afternoon po, Ma'am Flory. Good afternoon po sa lahat ng mga nanonood. At gusto ko din pong batiin yung aming butihing director ng magandang hapon. Ang aming forensic group director na si Police Brigadier General Constancio Sinayog Jr. Sir, good afternoon po. At sa lahat po, kasama ang aming command group, binabati ko din po ang aming DDA, si Police Colonel Roderick Pausal, ang amin pong DDO, si Police Colonel Francisco Supe, at ang aming CDS na si Police Colonel Roel Bacaro po. At sa lahat po ng taga-forensic group at forensic units na nanonood ngayon sa field, magandang hapon po sa ating lahat. Siyempre, pabatiin natin yung Chief ng Operations, si Police Major Reagan Joxy. Oh, ganda na apelyido ni Major. Sa ating mga nanonood at nakikinig, magandang tanghali sa ating lahat. Uy, mahihain si Major. And syempre, nakalimutan natin yung ating policewoman na nasa harap natin. I suppose she is also an expert from the forensic group, no? Si Charm. Si Charm. Okay, pare. Muli natin binabate sila Dr. Biernes, Dr. Hana, si Dr. Nandu, and si Doc Baltasar. At ang aking pinsan, si Doc Leo Futol. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy tulad ng ating nabanggit kanina. Alamin muna natin ang mandato ng forensic unit ng Eastern Police District. Go ahead, ma'am. Ang mandate po ng aming unit, ang EPD Forensic Unit, ang forensic group actually, the whole forensic group, is para po magbigay ng scientific and technical assistance po, technical investigative assistance sa atin pong mga PNP units and other government agencies po. Okay, partner, since natanong ko kay ma'am yung mandato nila, no? Sabi nga natin, marami tayong nais itanong kay ma'am, and we are very thankful, no? And we are also very fortunate na yung kadalasan kasi, no, yung sa forensic na tinatawag, kadalasan may mga death, may mga examination after death, no? Lalo kapag may involvement ng crime. Pero bago Yes, ako pumailan lang dyan, partner, baka meron kang nais idagdag doon sa aking katanungan, ano? Yes, ma'am, nabanggit kanina po ni Doc Marian pala, yung technical investigative assistance. Ma'am, mayroon ba tayong example na may bibigay natin dito? Ano yung may po-provide natin na technical assistance na sinasabi sa mandato natin? Yes po. Madami po tayong mga services na kinikater or pinoprovide. Kagaya po, una, yung medical examination. Sa medical examination, sa medical legal examination, andun po yung autopsy, yung pag-examine po ng mga biktima ng mga pang-aabuso, yung rape, sexually abused women and children, and then yung physical injury po. Yun, in-examine po namin. Kasama yun sa medical legal examination. At saka physical examination din dun sa mga arrested na mga persons pag merong operation yung ating mga kapulisan, pwede pong ipa-physical examination sa amin. Bukod sa medical legal examination, nagpo-provide din po kami ng
chemistry, chemical laboratory examination. Dito po pumapasok yung mga drug testing natin. Kagaya kapag yun din, yung mga arrested persons, pag dinadala ng mga operatiba sa ating opisina, dina-drug test natin. Kasama din yung sa LTAP, yung license to own and possess firearms. Kasama din yon. Ginagawa din natin yon, nagda-drug test din tayo pag may mga caravan at saka sa Camp Crame meron tayo din doon. Hindi lang naman dito sa forensic, sa EPD. And then kasama rin po yung mga random drug testing natin sa personnel. Nagda-drug test din po tayo. So bukod sa chemistry laboratory examination, meron din tayong ballistic examination, question document, photography, polygraph po, polygraph, and then DNA. Actually, wala tayong DNA sa EPD, pero sa Camp Crame po, sa headquarters, meron po. So pag meron tayong mga for DNA analysis, pinapadala na lang po namin yun sa Camp Crame. Meron pa ba akong nakalimutang mga services natin? SOCO, yun, pinaka-importante pala, isa pa, yung scene of the crime operation natin. Muntik ko na makalimutan. Okay, bago mo makalimutan, ma'am, yung SOCO, no? Sama na natin to, partner, ano? Kasi talagang 2 oras sa tabi ko si Doktora, hanggang mamaya yan. Pag-uusapan natin. Oo, kasi ang SOCO kasi is very popular sila, no? Very popular sila. Ang forensic group, forensic unit, ay popular sila at mas identified sila dahil kilala sila na scene of the crime operation, no? SOCO. So, siguro alamin na natin dahil ito talaga yung madalas nakikita ng taong bayan. Alamin natin yung standard operating procedures ng responde ng SOCO. Go ahead, ma'am. Ang standard operating procedure natin sa pag-conduct ng scene of the crime operation is nag-start siya actually, ma'am, from the time the investigator in case requested for SOCO assistance. Usually po, ang investigator in case or tinatawag nating IOC, tumatawag o nagpapadala po ng request for SOCO assistance. Then after that, of course, nire-record namin yung time ng call and then time ng dispatch or mobilization ng personnel. Since hindi po pwedeng matagalan. Yun nga yung sinasabi niyo po, ma'am, na nangyayari, sinasabi. Matagal kami. Isa yun, partner, sa nais din nating idugtong doon. Siguro, since we have with us the officers from forensic, si Juan de la Cruz kasi, no, normal na lang na naririnig natin. Bakit nagtatagal? Siguro naman dahil may proseso din na dinadaanan. Yes po, and that's the opo. reason why it takes time, no, para dumating agad yung SOCO natin. Okay, ma'am. Kami po, right after nga, yung sinasabi ko kanina, after ng call, within 5 to 10 minutes po, dinidispatch na po ang mga personnel. Meron po kaming sinusunod din na time. Dispatch ka agad, 5 to 10 minutes. Ngayon, kung may mga nagsasabi na bakit ganitong oras na dumating ang SOCO, hindi po kasi ganun yon. Hindi po namin agad alam na may crime scene na. Hindi naman namin alam na, may patayan doon or may nasagasaan doon or may binaril doon. Usually, malalaman lang po namin na may crime dahil nag-inform na ang investigator in case sa amin for assistance, for SOCO assistance. So, doon pa lang mag-start papunta sa crime scene. Din pagdating sa crime scene, ipoprocess na, of course, dinodocument yung scene. And then, ipoprocess ang ebidensya, properly documented siya for submission yan sa mga concerned offices namin. So hindi po dahil ang rason matagal talaga kami. Wala lang ganon. Talagang may proseso na parang pupunta lang kami kapag tumawag po ang IOC. Dahil hindi po kami po pwedeng mauna sa investigator in case. Hindi po pwede kaming pumunta na parang may ano daw, Okay. may
crime scene daw doon. So, hindi Okay. pwedeng mauna So, kami sa, sa pamamagi- investigator in case. Okay, sa pamamagitan po ng mga opisyal natin ngayon dito, no, nagkakaroon po tayo ng clarification doon sa confused mind, no, ng isang Juan de la Cruz, na ang akala nga kasi natin automatically, no, kapag tumawag tayo para respondehan ito ng SOCO ay bigla na lang silang darating. So, para sa kabatiran po ng ating mga kababayan, may proseso pong dinadaanan Yes, bago po makarating yung ating scene of the crime operation. Okay, partner, may tatanong ka ba? Kasi mamaya tatanungin ko yung nasa tabi mo, yung ating chief operations, no? Unahan ko na si ma'am para hindi magtanong. Sumagot na muna ako. Gusto ko lang dagdagan ng konti yung paliwanag nung happy namin para hindi ako matanong mamaya. Baka mas mahirap yung tanong eh. Ang sabi nga nung happy namin kanina sa forensic EPD, forensic unit, may prosesong dinadaanan yung pag-responde ng SOCO sa crime scene. So, the moment na may nangyaring crime sa labas, ang unang-unang darating doon ay yung first responder. Yun yung mga pulis na na-assign sa locality kung saan nangyari yung crime. Sila ang unang darating doon. Pagdating nila doon, titingnan muna nila kung kailangan ba silang mag-render ng life-saving measures para yung victim kung ano man doon ay ma-save. So, magtatrabaho muna yan. Bago siya tatawag ng investigador na re-responde para imbestigahan yung krimen na nangyari. So, doon pa lang sa proseso na yun, tumatagal na. Pagdating naman ng investigador, i-assess muna nyo yung crime scene. Titingnan niya kung kailangan ba niyang tawagin yung SOCO para tulungan siya na magproseso sa crime scene o kaya siya mismo ay kaya niya. Doon tayo tumatagal kasi sabi ko nga hindi basta may crime pwedeng pupunta ka agad na magresponde yung SOCO. Mag-aantay lang kami sa tawag which is hindi siya basta-basta ginagawa din ng mga first responder natin o kaya yung investigador kasi nga magtatrabaho muna siya bago i-process muna niya. So, partner, hindi pala instantly, no, na kapag merong isang krimen, SOCO agad ang Syempre, sabi nga ni Major kanina, kung sino yung may jurisdiction no, kung sino yung nandoon, they will be the one to first respond, no? Tapos, then they will decide if they will call the SOCO. So may deciding point pa pala ito. Not necessarily that there is a crime na nangyari sa isang lugar, immediately SOCO will respond. Somebody will be calling the SOCO pala, partner. Yes. And it's the investigator on case that will call the crime scene operatives or the forensic unit. Okay. Okay, medyo akala ko nagagalit si Major kanina yung operations natin, no? Pero marami pa po tayong very interesting questions na nais po nating malaman, matutunan, dito po sa ating mga opisyal coming from the Eastern Police District Forensic Unit. Tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. Ang tumpak na oras, 34 na minuto, makalipas ang 12 ng tanghali. Ang programang ito ay handog sa atin ng Load Them Up Transport Incorporated, owned and operated by Mr. and Mrs. Romeo and Aida Esguera, with office address at Block 5, Lot 3, Doña Onofre Village, Barangay Banay-Banay, Cabuyao, Laguna. Ng South Top Pick and Serve North Top Hauling Services Company, owned and operated by Mr. Richmond Paras. With office address at 1193 Luwasan Muson, San Jose del Monte, Bulacan. At ng Sonar at ng JB Stark Gaming Company.
Okay, muli pong nagbabalik ang inyong abang lingkod. Happy viewing pa rin, ano? Ang mga tiga Eastern Police District Forensic Unit. Thank you for watching, no? Muli, kasama ko pa rin, syempre ang aking partner, si Police Major Agmaliw, gayon din ang ating panauhin, ano? Si Police Lieutenant Colonel Marian Evdane, ang Chief ng Medical Legal Officer, and at the same time, siya po ang District Chief ng Eastern Police District Forensic Unit, at ang Chief Operations Section ng EPD Forensic Unit, at ballistic examiner siya, no? Si Police Major Regan Joxy. Alamin ko sana kanina bubulungan ko si doktora kanina. Hapon ba si Sir Hapon? Yung apelyido kasi ni Sir. Partner, baka may nais kang itanong kay doktora, no? Lalo higit in connection with the yung mga kaso natin dito sa mga yung sa mga kabataan at sa kababaihan. Mag-switch lang ako konti, ma'am. Nabanggit kasi kanina ni Ma'am Dr. Marian yung drug testing, no? Paano ba yung proseso na ito, ma'am? Halimbawa, magpapa-drug test kami, magre-request ba kami sa office nyo o pwede kaming voluntary na pupunta sa opisina nyo? Depende po yan, sir, sa kaso. Yung mga, kunyari, arrested, may operation, may mga arrested na persons, kailangan po ng request from the police station. Kunyari, ang huli ng Pasig, ang Daluyong. So, ang IOC, gagawa sila ng request para ipa-receive sa office for the conduct of the drug testing. Ang ano din, ang mga cases ng random, hindi na, actually, ang nagre-request na sa atin yan is yung district. Opo. Ang district na ang magre-request for the conduct of random drug test. Tapos yung sa mga LTAP naman, yung sa license to own and possess firearm, nandun pag may caravan, diretso na doon during the process, yung pag-apply nila. Nandun na kasi lahat yun Package so, na yun. oo. So pupunta na lang sila doon and then may form lang na mga pinipirmahan and then ito-drug test na sila. Pero usually nagka-conduct tayo ng drug test, may request coming from the investigators on case po. Nabanggit ni doktora kanina, no? Since medical legal officer din siya at talaga naman po, sabi nga natin kapag napaka-busy po ng opisyal na ating kasama ngayon, attending all the hearings ng mga all cases filed, no? Pero mamaya natin kukumustahin ang status ng mga cases filed. But meanwhile, since sabi ni doktora kanina, nangongolekta sila ng mga ebidensya, no? Saan po ba ito dinadala? Paano po ang ginagawa niyong proseso, doktora, pagdating po sa mga ebidensyang nakokolekta sa isang naganap na krimen? Yun, kagaya po nun kung meron isang crime scene, pagdating ng ating mga personnel, ng mga operatives, i-document syempre. Proper documentation, mag-take sila ng pictures, and then yung mga pieces ng evidence na pwedeng makatulong sa paglutas ng kaso, kukolektahin yon and then i-document properly, isasubmit siya right after the processing, isasubmit siya sa concerned forensic sections for examination po. Kunyari, merong nakolek na mga basyo. So, isasubmit yon ng ating collector doon sa crime scene, sa ating ballistic examiner, which is yon kasama ko nga ang ating ballistic examiner. Sila mag-examine pagdating sa bagay na yan. Tapos kunyari, merong patay, yung may victim, may binaril, nandun sa crime scene may patay. Usually po, ipoprocess din po yon, kumukuha tayo ng mga fingerprint, kung kinakailangan mag-DNA, mag-swab for DNA, kinokolekta din po natin yon. Same din po, isasubmit po natin sa concerned sections for forensic examinations din po.
Follow-up question, ma'am, no? Yung IOC kanina nabanggit nyo, may insidente kasi na experience ako, ma'am, during my time as a investigator. May shooting incident. Nandun yung firearm. Uulan na po. Tanong lang po, yung IOC ba is authorized to kukolektahin yung firearm? Kasi ihintayin pa sana yung SOCO. Pwede bang authorized ng investigador na mag-collect ng isang ebidensya sa crime scene? Yes, oo. Allowed naman. Basta merong, ang tawag dito, yung chain of custody. Tapos, idodocument nyo, syempre. Kung gusto mo, sagutin ni Major Joxy kasi regarding yan sa firearms para magsalita siya. Hindi, pag sa crime scene kasi talagang yung example na binigay mo kanina, baka mag-deteriorate yung pieces ng evidence, masisira dahil uulan. Ang mga investigador naman, kaya sabi ko kanina na bago tatawag yang ng SOCO, ina-assess niya muna kung kailangan pa siyang tatawag o hindi. Kasi sila mismo, marunong mga yan, may mga trainings na bago naman kasi sila i-detailed as investigators on case, may mga appropriate training yan. So, allowed sila, pwede naman nilang i-collect yung mga ebidensya na yon at isubmit na lang sa forensic group for examination. Layo ka kasi ng layo ng tanong eh. Nag-bounce back to doon, no? Layo ng tanong pero nag-bounce back din, ano? Okay, we have 40 minutes after 12 o'clock. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Nais nating alamin, ano, mula pa rin sa ating mga opisyal na katabi natin dito, to whoever na lang na gustong sumagot dito sa ating katanungan, ano. Hindi po lingid sa ating kaalaman na ika nga, no, sabi nga na to totally eradicate yung nakakabawas tayo, no, ng mga ika nga sa matagumpay na mga operations na isinasagawa ng ating mga alagad ng batas, yung problema natin sa illegal na droga, no. Pero this time nais nating kumustahin kila doktora, no, yung ating kampanya doon. Kasi iba-ibang klase, Doc, yung pagsagawa ng drug testing, ano. Dito po ba sa atin sa Pilipinas meron na po ba tayo or kahit si Major Joxy, no, meron na po ba tayong drug testing na ang gamit ay hibla ng buhok? Sa atin sa FG, hindi po natin ginagawa yun sa ngayon. So, ang sa atin lang, yun nga, yung merong drug test kits. Pero yung hair strand, hindi pa tayo gumagawa nun. Partner! Ano ba yan? Are you sleeping? Are you Yes, ma'am. sleeping, Brother John? Sabi ni Doc Marian, no, wala pa daw strength ng hair na pwedeng gamitin sa drug test, no. Meron ba tayong ginagamit as yung advance, parang tinatawag natin na drug test sa mga cases ng mga drugs na submit for drug testing, ma'am, maliban sa regular na kinakandak natin na drug test kit? Meron bang ginagamit? Yes, actually naman, we are at par naman with the global standards. So, kung ano yung ginagamit sa ibang bansa at kung ano yung gold standard, yun din naman ang ginagawa sa ating chemistry division po. Ano naman tayo, updated tayo kung ano yung mga latest na gamit, ano yung mga latest na equipment. Ang haba pa ng bubunuin nating oras.
Siyempre, wag tayo lalayo, ano? Hindi rin po lingid sa ating kaalaman na ang ating forensic unit or forensic group, siyempre, ay i-apply din, ano? Yung 5 focus agenda ng ating Chief PNP po. So this time, bilang chief ng District Forensic Unit, alamin naman natin, no, kay Police Lieutenant Colonel Marian Ebdane kung paano nila ina-adapt yung ating 5 focus agenda ng ating Chief PNP. Yes po, ang forensic group naman, kagaya kami sa EPD Forensic Unit, ay naka-align kami sa 5 focused agenda ng ating mahal na Chief PNP. Kagaya po dun sa isa sa mga agenda na aggressive and honest law police, enforcement. law enforcement operation po. Ang kagaya po pagkandak po ng SOCO, doon po hindi kami, kung anong makita naming mga ebidensya, hindi kami nagpapalit, hindi kami nag-alter, at higit po sa lahat, minemaintain namin yung integridad ng aming group, ng forensic group, ng aming unit. Dahil napaka-importante po nun ang mga ebidensya ipepresenta natin sa korte para ma-solve yung isang kaso. Partner, Yes, ma'am. Dugtong ko na rin po yung tanong po, no, ma'am. Sa pag-uusapan mo naman po na natin yung moral and welfare ng ating police sa forensic unit po. Ano po yung mga programa natin para mapataas yung moral and welfare ng ating personnel po? Yes, sa personnel naman, moral and welfare, of course, kagaya sa forensic group sa amin, nagsisend kami ng mga personnel abroad, hindi lang locally, abroad din para mag-train. Tapos kung ano yung mga mandatory schooling para naman ma-promote yung mga personnel, ina-allow din naman yon. Seminars, trainings, mandatory schooling, and pinaka-importante rin yung specialized training sa forensic group or sa amin sa forensic unit. Napaka-importante po ng specialized training kasi kailangan expert ka sa isang field. Kunyari sa ballistic, sa medical legal, so kailangan may training ka. Hindi lang na parang pumasok ka, graduate ka syempre ng criminology or criminologist ka, meron pa kaming dinadaanan na training. Kagaya ko sa medical legal, meron pa kaming training including yung practical exercises. Ganon din po sa ballistic, sa fingerprint, sa photography. Lahat po, meron kaming ina-undergo na specialized training para maging efficient at effective ang ating mga personnel pagdating sa pagtulong sa pag-imbestiga at pag-testify, of course, sa court. Yes, ma'am. Isa pa, ma'am. Yes, okay lang po. Nabanggit nyo kasi kanina, ma'am, yung training, no, continuous education ng ating mga Yes, personnel as part of moral and welfare ng ating katauhan. Meron ba tayong mga special seminar with regards sa continuing legal education sa mga member ng SOCO, investigator? Kasi yung SOCO, ma'am, consider investigator na, ma'am. Meron ba tayong in-adapt na program na ganun, ma'am? Yung continuing legal education in coordination sa mga prosecutor ng mga city, ma'am. Meron ba yun, ma'am, sa inyo? Actually, nagko-coordinate naman tayo sa mga prosecutors para yung magtulungan tayo. Ayun. Oo, minsan magkakanda kami ng lectures sa mga prosecutors. Tapos ganun din sila. Nagtutulungan, nag-share ng mga ideas kung ano yung mga issues, mga concerns para ma-solve, makatulong sa pag-imbestiga ng kaso. At sa FG, tuloy-tuloy po kung ano yung mga needed na training, seminars ng mga personnel, tuloy-tuloy pong binibigay yon. Okay. Atin naman puntahan yung ating Chief Operations Section.
Isa sa mga services ay ang eksaminasyon ng mga victims of violence against women and children, gaya ng sexual abuse and physical abuse. Siguro alamin natin ang detalye kung paano ang proseso sa mga ganitong biktima ng pang-aabuso pagdating sa aspeto ng eksaminasyon. So we are asking the Chief Operations Section, si Major Joxy. Umpisahan ko na muna tapos tapusin ni ma'am kasi yan din yung forte niya. Siya yung medical legal officer natin. So medyo oo. medyo tumalon muna ako para sa procedure Oo. dito ang final. Sige. Oh, di ba, Ang- ma'am? Ang procedure pa rin pag sa mga crimes o crimes involving sexual assaults o against children o kung sa against women. Pag yung victim magrereklamo siya, pupunta pa rin siya sa women's desk ng ating mga police stations. Local police stations. Oo. Okay. Pagdating niya doon, i-assist ulit siya nung in charge o duty na investigator. Kukunan siya ng mga salaysay, tapos gagawa din ng letter request papunta sa amin. Sasamahan niya ngayon yung bata o yung babae na biktima papunta sa amin. Pagdating sa amin, doon naman papasok yung services ng medical legal officer namin. Oo. Which is sabi ko nga So tatapusin na that is ni ma'am. kay ma'am. Okay. Yes, Ma'am, kasi ito lang out of my curiosity and para magiyahan din natin yung ating mga kababayan. Very normal kapag merong partner may mga sexual abuses na nangyayari sa it's either of the two. Of course, ang unang umaano dito syempre the parent, the guardian, and everyone na aakap doon sa biktima. Nagkakaroon kasi ng confusion, partner, no? Kung ito ba, please guide us, kapag may nangyaring ganitong insidente, yung local police station will immediately respond doon sa ating complainant. And bakit po may instances na after the response, napupunta sa krame yung kaso? After the Halimbawa, nirespondehan na po ng local. Tapos suddenly malalaman mo i-transfer sa ito paliwanag regarding lang. sa Yes. sexual abuse Yes, ma'am. cases. Actually, ang Camp Crame naman, yung Medical Legal Division doon is pwede rin kasi mag-examine ng medical legal cases since ang hawak nila ay buong Pilipinas. Yung mga instances na yon, nangyayari lang po yon kapag hindi po ako available kasi sa Eastern Police District po, isa lang po ang medical legal officer which is ako po yon. So hawak ko po lahat yung sexual abuse cases, ako po nag-examine nun, yung physical examination, including po yung autopsy, yung mga victim na nakita sa crime scene, ako rin po nag-examine nun. So kung hindi tayo ang gumawa sa Eastern Police District, dahil po hindi ako available. Okay. Baka nasa court duty po So ako. matter of availability Yes lang po. but not the procedure. No po. Opo. Oo, okay. Go ahead, But then, po pwedeng dalhin sa Camp Crame, lalo na po kung ang cases natin is acute cases. So, pwede nilang dalhin doon sa Camp Crame, sa medical legal. Wala naman pong problema. Basta po may request from the investigator in case. So, At itong mga services din po namin, ito po ay free of charge po ito. Yung conduct po ng autopsy, ng genital examination and physical examination. Lahat po ito free of charge po. Wala po tayong bayad. Hindi po ito walang charges. Okay, I also take this opportunity, partner, because there was an instant nangyari ito dekada na rin, pero para sa kabatiran ng ating mga kababayan, para na rin sa guidance, there was an incident na merong isang biglaang namatay na pasyente sa isang ospital, Kaya lang ang nasabi pong pamilya ay walang kapasidad,
para magpa-conduct ng autopsy doon sa ospital na kinalalagyan. Immediately, as part of our public service, we immediately call ang krami. Pero para na rin sa kabatiran ni Juan de la Cruz, kapag po gano'n ang instance, Doktora, can we immediately ask assistance kung wala talagang, let's say, pera, Kasi may halaga sa ospital na pribado, may halaga yung autopsy. Ang taong bayan po ba ay maaaring personal na mag-request sa ating mga otoridad? Not necessarily with Camp Crame, dito na rin sa ating mga tiga EPD forensic unit. Usually, maganda po yung tanong niyo, Ma'am Flory, para at least malinawan din yung mga kababayan natin, yung mga nakikinig at nanonood, na yung conduct po ng autopsy is, yun na nga sinabi ko kanina, is free of charge. Kunyari namatay sa ospital, yung sinasabi nyo, at yung family, Wala. nagdududa na merong palang nangyaring, may foul play, sabihin natin, allegedly may foul play. Ngayon, wala pong bayad naman yon pag nag-request. Dadaan lang sila sa investigator on case para po sa request for the conduct of autopsy. Tas wala pong bayad yon, free of charge po yon. Yung family, pumunta lang sila sa police station. Kasi yung nangyari na yon, partner, is actually hindi yung duda sa ikinamatay, kung hindi yung curiosity, na hindi pala yung curiosity, kundi yung gusto nila magawa yung autopsy, but then again very expensive, yung sinasabi ng ospital. Matagal na panahon na to nangyari. Alam naman natin, syempre, lalo yung gano'n, iniakyat maayos, iniakyat lang muli sa operating room, pagbaba ay isang malamig na pero sabi ko nga, napakapalad natin, marami tayong natututunan, nalalaman at nagigiyahan din ng ating mga opisyal dito from the forensic unit, dahil ang pinag-uusapan po namin ay ang proseso ng mga after death, yung mga sumak kabilang buhay, krimen man yan or whatsoever, duda man sa mga prosesong dinaanan ng isang pumanaw. Narito po ang ating mga opisyal, amin pong mga kasama. Partner, may nais ka pa bang itanong bago ako magtanong? Yes, ma'am. Tungkol sa autopsy, ma'am, yung kamag-anak ang magre-request. Mayroon bang insidente tayo na ayaw pa-undergo ng autopsy yung kamag-anak na namatay, ma'am? Meron. May cases. Yes, marami po. May mga cases tayo na yung kamag-anak hindi na nagpapakandak ng autopsy. Siguro naniniwala naman sila yung kamag-anak nila namatay sa natural cause lang, sakit. So, kapag gano'n, pupunta sila sa investigator in case para mag-waive for the conduct of autopsy po. Yes, ma'am. Even Kasi, involved sa there crime is- yung No, nasa po sa investigator on case po. Kasi siya naman talaga ang nakakaalam, 'di ba? Kaya nga nagre-request si investigator on case for autopsy. Dahil iniisip niya na merong kakaibang nangyari o merong foul play na nangyari. So request lang si IOC, and then re-receive namin yung request, conduct namin yung autopsy. Okay. Tapos sa cases po ng nag-refuse po ang family, meron kasi kagaya po ng mga Muslims po, Muslims brothers and sisters natin. Ayaw po nila magpakandak po ng autopsy. So pagdating sa bagay na yan, nire-respeto po natin yon. Para po sa kabatiran natin mga kababayan, ang butihing doktor at lieutenant colonel po na nasa tabi ko ay wala ring katapusan. Siya po ang nagmo-monitor, nag-a-attend ng mga filed cases, mga cases ng mga autopsies na ginagawa nila sa ilang pong mga kaso. Nabanggit kanina ni partner, what if, yun nga,
may isang kaso na ayaw na ng pamilya ipa-autopsy, pero ito po ang dating lang sa akin parang nagiging discretion ito ng investigador kasi there are instances that yung refusal na isagawa ang isang autopsy parang minsan ito ay kaduda-duda din. That's why probably expert nga sa pagdating sa mga kaso si doktora, probably pumapasok ito ngayon sa discretion na ito ng investigador at ng request niya sa korte. Tama po ba? Sa request po for the Autopsy. Hindi po sa court ang request po ng autopsy. Ang request po is papunta po sa forensic group or sa forensic unit. Yung kung saan yung AOR, yung insidente kung saan po So the nangyari. forensic unit or the forensic group will then give the go signal for this case kasi nga needed ito para doon sa nasabing pag-imbestiga sa katawan o sa autopsy ng isang tao. Hindi po. Usually po, nagre-rely kami doon sa request ng investigator on case. Magre-request siya for the conduct of autopsy. Tapos, pag na-receive na sa office, tsaka po namin ikakandak. Yes. Kasi although may mga instances po na hindi na dumadaan sa IOC, sa investigator on case, kasi parang yung family later on, parang na-realize nila na parang mukhang hindi natural death. So, pupunta sila sa investigator on case pa rin sa police station kung saan po ang pinangyarihan ng insidente sa AOR. Then, si IOC again, magre-request pa rin ng autopsy sa amin. Kasi yun yung authority namin to conduct the autopsy po. Okay, may 15 minuto pa po tayong nalalabi. Tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Okay, muli po nagbabalik ang inyo abang lingkod Flory Gavitan. Thank you very much. Dito po sa Bulaklak mula po kay Attorney Donald Diaz. Ng DBD Law Office. Thank you very much, Attorney. So thoughtful of you naman. Kasama ko ang butihing chief ng District Forensic Unit, si Police Lieutenant Colonel Marian Ebdane. Thank you, Attorney. Ganda naman ng Bulaklak, Attorney. Thank you, thank you. Ano nga bang buwan ngayon? Thank you din sa nagdala. Thank you very much. Okay, balikan pa rin natin. We only have about 15 minutes pero kanina ang aming pong napag-uusapan ay kasi maraming katanungan talaga lalo higit kapag po kasi may sumasakabilang buhay. Ang expectation natin syempre of course ang family is nasa mourning stage at ika nga yung minsan naghahanap tayo ng hustisya habang durug na durug yung ating mga puso. And we are very thankful that we have the units ng ating mga otoridad, our authorities nga, para mabigyan din ng hustisya yung ilan nating mga katanungan sa mga sudden death, krimen man yan or whatsoever. So, partner, 15 minuto na lamang yung nalalabi.
pero alam kong marami pang nais iparating ang ating dalawang opisyal na nasa tabi natin, so we will give them the opportunity. Although ang dami pa talaga, kulang pa, babalik pa rin sa atin si Doktora pagdating ng panahon. So this time, we will be asking yung pinagkakaabalahan, mga programa at proyekto at lalo pang yung para sa lalo pang ikagaganda ng kanilang serbisyo sa mamamayang Pilipino. Go ahead, ma'am. Okay, yes po. Of course, in line nga with the Chief PNP's 5-focused agenda, syempre, yung community engagement, active din po kami dyan, Ma'am Flori. Like yung mga outreach program natin within our AOR po, tree planting, yung mga clean up drive, nagkakandak din po kami ng mga crime scene awareness seminar sa ating mga first responders, yung mga medical and dental mission, meron din po tayo niyan. And other community engagement. Regularly po, kinakandak po namin yon. Okay, napakatipid ni Doktora, no? Pero para sa kabatiran ng ating mga kababayan, especially we will also take this opportunity na malaman, partner, yung proseso. How to reach out the forensic unit ng Eastern Police District if ever po kailangan ng ating mga kababayang mag-reach out sa inyo para humingi ng tulong, ng assistance, or paano po yung procedure? So, sa ating mga kababayan na nakikinig, na gustong maisangguni sa forensic unit, particularly yung Eastern Police District Forensic Unit, meron pa kaming hotline na very good. na number na pwede nyong kontakin. Ito ay 86387609. Yun po yung landline. 86387609. Yun lang po. Baka meron tayong through Meron din po, Facebook yes po. account. Meron din po kaming Facebook account po. EPD, FU, active naman po yun. So may nagmo-monitor doon. Kung meron silang mga concerns, pwede po silang mag-message privately. And then yun nga, pwede silang tumawag sa aming hotline number. Any time po. 24 hours naman po kaming open dahil may mga duty po. So, kung meron silang idudulog, tulong, or whatever, open po ang aming opisina para tulungan po sila sa aming makakaya. Muli, thank you very much po kay Attorney Donald Diaz. Litigator. Siya po ay litigator ng DVD Law Office. Thank you, Attorney. Okay, partner. 5 minuto na lang. Pero alam ko, dahil miss na miss ako ni Doktora, marami pa siyang nais na iparating sa ating mga kababayan. Like, sa mga kababayan natin na kung saan po ay lalo na Dok yung mga kasi minsan nandun palagi yung hesitation na idulog yung I will concentrate more on the rape cases na committed yung mga biktima ng violence against women and children. Dahil nga may mga instances na ito ay naitatago at naibubulgar ng matagal na. Maaari po ba naming malaman yung prescribed period, gaano katagal talaga yung ang isang let's say rape na nangyari na maaari pang idulog sa inyo?
gaano katagal o ito ay walang expiration? Oy, si Attorney Donald na nakikinig, po. ano yung ating abogado. Ay, Go ahead, opo. Attorney. Hindi naman po ako abogado pero sa pagkakaalam ko Sa po, expertise, no? ito pong kaso na to ay po pwede pong idulog kahit na gaano na katagal, pwede pong wala idulog siya, ano. ng ating mga biktima. Kasi usually yung mga cases po na ganito, di ba, tinatago nila, nahihiya sila magsumbong, natatakot, lalo na kapag tinatakot sila ng suspects po. Ngayon, kung hindi nila alam paano yung proseso, pwede po silang pumunta sa ating mga women's desk. At kung gustong dumiretso sa amin, pwede naming tulungan kung paano. Ituturo namin yung proseso. Yung pagpunta from the time na pupunta sila dapat sa women's desk natin para po magreklamo, mablatter, and then alam naman na ng ating mga investigators on case sa women's kung ano yung examination na i-request nila. Like yun nga, yung physical and genital examination. And then dun sa mga acute cases natin, kung kailangan natin magkolekta ng ebidensya kagaya ng DNA, need natin mag-swab, so gagawin namin yon. And then after that, tinuturuan din naman namin kung ano na yung next na procedure, saan sila pupunta, paano na kung saan sila mag-file ng case. Usually pinapabalik namin sa police station, sa women's desk, at para ma-assist sila doon. But we are much willing to assist din sa forensic, sa EPD forensic unit kung ano po ang mga maitutulong namin sa mga biktima natin ng pang-aabuso. Okay, si Jeric pala, yung may dalang flowers. Hi, hello everyone there sa mga abogado, no? Na nandyan po sa opisina, ang Diaz and Associate Law Office. Thank you very much po sa flower, Attorney Donald Diaz. Si Jeric pala yung nakita ko kanina. Thank you. Okay, kasi nga, sabi ko nga, lalo na sa mga probinsya, no? Pagka nagkakahiyaan, tinatago na lamang. And although sabi nga nakaka-apekto ito sa biktima, yung kanyang lalo kapag hindi nabibigyan agad ng hustisya. But sa binigay po sa ating pag-asa ni Doktora, na ito ay maaaring idulog kahit gaano na ito katagal. Lalo higit kapag may mga DS Law Office again, ano? Kapag may mga outstanding warrant of arrest, no? Minsan hindi nakakapamuhay ng normal yung biktima hangga't hindi na aaresto, no? Yung may kagagawan ng mga arrest, no? Kaninong Okay, ilang segundo na lang ang nalalabi. And this time, partner, akala ko kanina minuto na lang. We will be asking for the parting message ng ating butihing Chief ng District Forensic Unit ng Eastern Police District, Police Lieutenant Colonel Marian Ebdane. Doktora? Okay po. Muli po, gusto po naming magpasalamat sa opportunity na to, na binigay na opportunity sa amin na to para po ma-share naman namin kung ano yung mandato ng forensic group, specifically yung EPD forensic unit dito sa ating AOR. Nagpapasalamat kami at nabigyan kami ng pagkakataon na maipaliwanag natin sa komunidad, sa ating community, kung ano yung mga services din na meron tayo at kung paano tayo makakatulong sa kanila. Hindi man, although kumpleto naman tayo except dun sa DNA dahil sa cam-cramming nga po yun. But then, ina-accommodate natin lahat. Yun nga, tumawag lang sila sa aming hotline, sa Facebook, mag-message sila para ma-assist namin kung ano man yung mga examination na kailangan nila sa aming opisina. Okay, umabot na po tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Siyempre, thank you very much sa ating Chief District Forensic Unit
at sa ating Chief Operations ng Forensic Unit Eastern Police District. Partner, hindi na kita pagpapaalamin. Siyempre, mali kaming magbabalik ng aking co-anchor, Police Major Darius Agmaliw. Sa ngalan pa rin po ng The Man Behind, Lingkod ng Bayan, EPDC DDS Police Colonel Ben Liner Capili. Thank you very much, EPD Forensic Unit. Thank you po. Ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station.